You have your Vina to God's love, the list of your dreams. Pakilabas and let's pray for your dreams. Kung wala naman, it's okay. Just raise your hands kung komportable ka and lift up your prayers, all your prayers and dreams to God. We pray, Father in heaven, thank you for these dreams. Maraming salamat, Panginoon, kasi sa dami-dami ng tao, sa amin mo binigay itong mga pangarap na ito. At dahil sa amin mo binigay itong mga pangarap na ito, naniniwala kami, natutulungan mo kami para makamit ito. Hindi lang para sa sarili namin, kundi mas lalo na para sa ibang tao, para mas maramdaman nila ang iyong pagmamahal. And Lord, we trust you. We trust you that in your perfect time and in your perfect way, these dreams will come true. In Jesus' name we pray. Amen. Today, I receive all of God's love for me. Today, I open myself to the unbounded, limitless, overflowing abundance of God's universe. Today, I open myself to God's blessings, healing, and miracles. Today, I open myself to God's word, so I become more like Jesus every day. Today, I proclaim that I am God's beloved. I am God's servant. I am God's powerful champion. And because I am blessed, I am blessing the world. In Jesus' name, amen and amen. Welcome to Feast Dagupan! I want you to go around, greet as many as you can. Kung close naman kayo, yakapin mo. Pag hindi kayo close, fist bump lang. Sabihin mo sa kanya, you can trust God. 30 seconds, come on! You can trust God! I want you to type that. You can trust God. Come on. You can trust God. Sabihin mo sa lahat na makakasalubong mo, you can trust God. 10 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. Let's give the Lord a big Thank you, Lord. We are alive. I would like to welcome those who are joining us for the first time. Meron po bang first timer? Taas ang kamay! Welcome po! Welcome! Welcome to the family. This is now your spiritual family. Pagkatapos po ng feast, magkita-kita po tayo dito sa gilid. Meron po kaming regalo sa inyo. Ganon din po yung mga nanonood online, mapa Facebook o YouTube. Maraming salamat for joining us dito sa Feast Dagupan. And we are praying na isang linggo or one Sunday, makasama namin kayo dito sa City Mall, Mayombo. Ganon din po yung mga nakakarinig ng boses ko sa buong City Mall. Know that God is also speaking to you today. Hindi aksidente na naririnig mo ang boses ko. So, pwedeng walk-in ka lang sa mall, nasa food court ka lang. Hindi lang po yung mga nandito ang kausap ko, ang kausap ng Diyos. The Lord also will speak to you. And believe me, exciting to. Meron siyang mensahe sa inyo. Again, pakisabi sa katabi mo, you can trust God. And with that, let's pray our favorite, or let's sing to the Word. Because His Word tells us, God's Word tells us that we can trust Him. Alam niyo, ang hirap magtiwala. Tingnan mo ngayon katabi mo, katiwa-tiwala ba yan? Baka may trust issues ka. Friends, this is the Word of God that tells you, sinasabi ng salita ng Diyos sa'yo, you can trust Him. Mapagkakatiwalaan mo ang Diyos. We sing.
word is a lamp unto my feet and a light unto my path. I would like to share this verse. Flash nila sa screen from Psalm. Ayan. Basahin natin. Sabi dyan, in you, Lord my God, I put my trust. I trust in you. Do not let me be put to shame, nor let my enemies triumph over me. Meron tayong mga kalaban. Sino yung kalaban natin? Hindi naman talaga tao. Ang kaaway natin, yung mga negative thoughts natin. Yung kaaway natin, yung mga struggles natin. At ang sinasabi dyan, mapagkakatiwalaan mo ang Diyos na hindi kanya ipapahamak. Mapagkakatiwalaan mo ang Diyos na hindi kanya iiwan. Mapagkakatiwalaan mo ang Diyos na mahal kanya. Kahit na minsan, nasasaktan natin siya. Sabi niya, okay lang, kaya ko itago sa sarili ko ang sakit na nararamdaman ko. Okay lang, kaya ko. Concert talaga to, hindi feast. Sinasabi, tumalsik yung laway ko. Sige, palapakan niyo si Lord. Sinasabi niya na kahit nasasaktan natin siya, minsan na nakakalimutan mo na siya eh. Maalala mo lang ba may problema ka? Sabi niya, okay lang. You can still trust me. Hindi kita iiwan. Hindi kita iiwan. Hindi papabayaan. Sa akin ay hindi ka iiyak na kahit minsan. That is your God. Believe me, you can trust Him. We pray, Father in heaven, thank you for not giving up on us. Ang dami naming nagawang mali this week. Nag-fail kami. May pagkakasala kami. But still, you continue to love us. And still, you continue to tell us, mapagkakatiwalaan mo. Today, Lord, we open our hearts to trust you more. Because we believe, when we trust you more, great things, more great things are coming our way. In Jesus' name we pray. Amen. We sing to the word. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Let's go. Habang pakisabi sa katabi mo, you can trust God. You can trust God. Welcome again to Feast Dagupan. Also those who are watching us online, maraming salamat for spending your time para sa amin. Pakitype naman po sa my comment section, you can trust God. Or let's make it more personal, I can trust God. Let's do this. For the past 3 Sundays, for the past 3 weeks, ang pinag-uusapan natin ay Sabbath. And the title of our series is Rested. Sabihin nyo nga sa katabi mo, Rested. O, nag-i-improve na ba yan? Mukha na ba siyang hindi pagod? In this series, we are rediscovering the Sabbath. Naalala nyo, Talk 1, 2 Sundays ago, anong title ng talk natin? Rest. Talk 2, na last week lang, ang title ay Work. And our one big powerful message last week ay, yan tayo eh. God wants to
work with you. So, dugtungan na lang tayo. Gano? God wants to work with you. Today, we will be talking about time. Tignan ng katabi, may oras ba yan sa'yo? Mamaya, bigyan mo siya ng oras, kain kayo sa food court, mag-usap kayo, mag-date kayo. Sabihin nyo nga, time! Talk 3 is entitled time. And babalikan ko lang yung pinakamalaking problema na kinahaharap ng society natin, yung pinag-uusapan natin problema. At ano yon today? People are like this, overworking but underliving. Diba? Yan yung sinusolve natin sa series na to. People are overworking but underliving. Grabe ang trabaho, pero hindi masyadong na-enjoy, hindi masyadong nangunguya ang buhay. And my one big powerful message today is this: follow God's rhythm of restoration. Pakitapik ang katabi, sabihin mo, follow God's rhythm of restoration. Picturean mo para next week tatanungin ko ulit yan. Sabihin nyo nga, rhythm. Sino sa inyo ang may asawa o nagka-jowa na taas ang kamay? Sabihin nyo, yuhuu! Diba? Yuhuu! Ganun lang sila eh. Mga misis o mga girlfriends, nasubukan nyo na ba na nag-message kayo sa asawa nyo o sa jowa ninyo, tapos hindi siya nagre-reply kasi nasa trabaho? Nasubukan nyo na yon? Yung nag-message ka sa misis mo or sa mister mo, hindi siya nagre-reply kasi nasa trabaho siya. Tapos kayong mga babae, sasabihin nyo sa aming mga lalaki, 30 seconds lang mag-reply. Hindi ka pa nagre-reply. Ano pa naman yung ilalabas mo lang? Type ka lang kahit K o like, wala pang 30 seconds yun. Bakit 30 seconds lang hindi ka makareply? Tapos inaway mo na. Relate? Now, I would like to defend my brothers na nandito. Wala kayong magagawa, hawak ko ang microphone eh. Mga mister, taas ang kamay! Iyan! You see, mga misis, kaya hindi nagre-reply agad kapag nasa trabaho ang mga mister kasi nasa rhythm sila. Brother Bars, anong ibig mong sabihin? Kasi po kaming mga lalaki, maliit ang utak namin. Kaya hindi namin kayang pagsabayin lahat. Nakafocus lang kami sa isang box. Hindi po namin kayang mag-multitask. Tulad ninyong mga misis, kaya nyong mag-multitask. Yung tipong nag-aalaga ka ng bata, nagpiprito ka, may kausap ka, sumasayo ka, tumambling ka, lahat yan sabay-sabay nagagawa mo. Multitasking. Kaming mga lalaki, hindi namin kaya yun. Hindi namin kayang mag-multitask kasi maliit lang ang utak namin. Kaya kapag nasa trabaho kami at nag-reply kami, sira ang rhythm namin. Kaya hindi kami nagre-reply agad kasi nasa rhythm kami ng trabaho. Kasi pag nag-reply kami, sira ang rhythm namin. It will take another 5 to 10 minutes para makabalik kami sa rhythm namin. Yung rhythm namin sa trabaho. Kaya hindi talaga kami nakakapag-reply kapag nasa trabaho, lalo na kapag madami kaming ginagawa kasi nasa rhythm kami. Kaya mga ladies, mga misis, wag po kayong magagalit kapag hindi nakaka-reply yung mister nyo o boyfriend nyo. Kasi nasa rhythm sila. Yung sinasabi ninyo na 30 seconds lang naman, alam niyo yung 30 seconds na yan, it can destroy our rhythm. Ngayon, alam nyo na. So, mas magkakaintindihan na kayo. Yang asawa nyo, magre-reply naman yan kapag break time. Yang asawa nyo, magre-reply lang kapag tapos na yung box na naka-open. Tapos na siya sa ginagawa niya. So, kapag hindi nagre-reply agad yung mister mo, that doesn't mean hindi kanya mahal. Nasa ng trabaho. Now, anong pinupunto ko? Anong connection nito sa talk ko? Tanong nyo kung ano? Mahalaga ang rhythm. Mahalaga ang rhythm.
kagabi, nanood ako ng laban ng Gilas Pilipinas kontra Brazil. Ang sakit pa rin. Semifinals yon. Okay. First half of the game, nakalamang ang Pilipinas. Ang ganda ng rhythm ng Pilipinas. Suwabe ang laro nila. Nakalamang pa sila, I think, ng 12 points. Pero pagdating ng second half, nasira ang rhythm nila. Natalo sila. Bala ko nga panoorin yung replay. Umaasa ako baka manalo sila doon sa replay. Again, mahalaga ang rhythm. Kasi kapag nasira ang rhythm mo, masisira ang diskarte mo. At sa buhay natin, mahalaga na may rhythm. Sa buhay natin, mahalaga din sa Diyos ang rhythm. Kaya nga binigyan tayo ng Diyos ng rhythm. Brother Bars, ano ang rhythm ng Diyos? Ito po, tanungin niyo ko what? Para English naman. Ang rhythm ni Lord ay ito. Pakinggan niyong mabuti ha. Tandaan niyo, 6 days of work and a rhythm of Sabbath rest every Sunday. Yan ang rhythm ng Diyos. 6 days of work and a rest. A Sabbath. Sabi nung magkumpare, pre, yung misis ko, historical? Ay, grabe, historical siya. Sabi nung lalaki, pre, baka naman hindi historical, hysterical? Hindi historical. Kasi lahat ng pagkakamali ko, lagi niyang inuungkat. Nung magjowa pa lang kami, inuungkat niya, historical siya. Sabihin niyo nga, history. Bibigyan ko kayo ng konting history lesson about rhythm. Okay lang? Sabihin niyo nga, okay, Brother Bars. Alam niyo ba, during the French Revolution, noong 1973, merong mga quote-and-quote matatalinong tao na nagmamarunong. They introduced the French Revolutionary Calendar. Bakit nila ginawa yung calendar na yan? I think naka-flash sa screen. One of the reasons ay they want to reduce the influence of the church. So they replaced the 7-day week with a 10-day week. And they call it decade. Sabihin nyo nga, decade. Now, yan yung itsura nung calendar nila. Yung decade na yan, they rested, ito yun, they rested on the 10th day. Hindi 7th day, 10th day sila magre-rest. Alam niyo nila yan, for many years, it was disastrous. The new system na yan led to worker fatigue and it decreased their productivity. Kasi nga, 10 days na nagtratrabaho ka, sino ba naman ang hindi mapapagod doon? At sino ba naman hindi magiging productive doon? Kaya dahil doon, they finally abandoned the failed experiment noong 1806. Bakit? Kasi nasira yung rhythm ng tao. Let me give you another example. 1 century later, noong 1929, may mga pinanganak na po ba dito ng 1929? Wala pa naman, ano? May nag-attempt uli na baguhin yung calendar. This time, it was the Soviet Union. They tweaked the weekly calendar through a system known as the Continuous Working Week or tinatawag nilang Neprerivka. Sabihin nyo nga, Neprerivka. So anong ginawa nila dyan? Ito po yon. People were divided into groups and they were taking breaks at different times so society will be more productive daw. Pero alam nyo kung anong nangyari? Tanong nyo kung ano? Disaster din. Now, ang tanong, anong ipinapakita ng mga naging resulta ng mga experiment na ito? Ang ipinapakita po niyan ay ito. The best rhythm is God's rhythm. At ano ulit yung rhythm ng Diyos? 6 days of work, isang Sabat, isang pahinga. That's the rhythm of God. Rest, Sabat. And in fact, gusto kong malaman nyo to, that the Sabbath is not just man's idea. Hindi tao ang nakaisip ng Sabbath.
It was God's idea. God designed us so He knows what He need. Ibinigay niya ang Sabbath din dahil alam niya kailangan natin. Kailangan natin ng pahinga. Pakisabi nga sa katabi mo, pahinga ka. And today, yan ang pag-uusapan natin. Rhythm. Pakiulit nga po. Today, we will learn that Sabbath is actually miraculous through the story. Pag-uusapan natin yung story wherein yung mga Israelites receive bread from heaven. At ano ang bread na yon? Manna. Yan. Habang naglalakbay sila ng mahabang panahon sa disyerto. Basahin natin ito from Exodus 16, chapter 16, verses 4 to 5. It says there, "Then the Lord said to Moses, I am going to rain down bread from heaven for you. Each day, the people are to go out and gather their daily portion. Thus will I test them to see whether they follow my instructions or not. On the sixth day, however, when they prepare what they bring in, let it be twice as much as they gather on the other days." Kailan daw? Sixth day. Gaano karami? Twice as much. Pagpatuloy natin. Morning after morning, they gathered it as much as each needed to eat. But when the sun grew hot, it melted away. On the sixth day, they gathered twice as much food, 2 omers for each person. When all the leaders of the community came and reported this to Moses, he told them, "That is what the Lord has prescribed. Tomorrow is a day of rest, a holy Sabbath of the Lord. Whatever you want to bake, bake. Whatever you want to boil, boil. But whatever is left, put away and keep until the morning." Every day, pinapadalhan sila ni Lord ng tinapay. At ang tawag doon, manna. Then on the sixth day, twice as much ang kukunin nila, itatabi nila para sa Sabbath, seventh day. Now, there are 3 insights of the story that God wants us to let. At yung 3 insights na yon will be shared by my co-preacher for today, Brother Lawrence Bandong. Beautiful Sunday, everybody. Or should I say, beautiful Sabbath, everyone. Welcome to Feast Dagupan. And let me give you this powerful line. No? A happy life is all about happy relationships. And a happy relationship is nothing else but loving relationship. Do you want to be happy? Pakisabi nga katabi kung gusto niya maging masaya. Do you want to be happy? Well, that line is already tried and tested. Hindi po ako arkitekto, pero may konsepto po akong nabubuo sa isipan ko, parang ganito. Parang disenyo ng isang church na ang katabi ay picnic park or food park. Bakit? Kasi after the church service or the mass, pwede kayong share a meal and converse. Because here's my belief. Here's a trade secret or template of that Jesus himself showed to us. And that is combination of message and meal. Tested ko na yan. Ako po sa school ay, hindi naman po ako guidance counselor, pero ina-assign po akong guidance counselor. Pag may nag-aaway, ito ang aking strategy. Ang ginagawa ko, kumakain lang kami. And after naming kumain, ayos na ang lahat. Because meal breaks barriers. Bakit ko ito sinishare sa inyo? Kasi yung setup na yan is right before our eyes. Here, we receive the message, but there we can share a meal and share our insights. Now, there are 3 insights that I'd like to share to you. First insight, like manna, Sabbaths need to be fresh. Ang nais ng Diyos na grasya niya ay sariwa, wasari, fresh. You need a fresh batch from God every morning. In the same way,
you cannot store the physical, emotional, and spiritual restoration you received from last month. Weekly ang design ng Panginoon. You need a fresh dose of Sabbath from God every single week. Hindi mo pwedeng sabihin, hindi, nagsimba na ako 3 months ago. Okay na yon. Diba sabi, 7 days without prayer makes 1 week. Naalala ko, may magkakaibigan, isang rabbi, teacher ng Hudyo, pastor at isang pari. Ang problema, sabi nung rabbi, alam nyo, ang problema ko, doon sa templo ko, hindi ko paalis-alis ang mga paniki. Ginawa ko na lahat, nag-ingay na ako, nagpatugtog ako, pero bumabalik pa rin. Sabi naman nung pastor, alam mo, yan din ang problema ko. Nag-fumigate na ako, gumamit na ako ng insecticides, bumabalik pa rin sila. Sumagot yung pare. Alam niyo, problema ko rin yan dati. Sabi nung dalawa, bakit Bakit? Anong ginawa mo? Well, nung nag-iisip ako ng paraan, ang ginawa ko, naisip ko lang, winisikan ko sila ng holy water at bininyagan ko sila at ginawa ko silang miyembro ng aking simbahan. Ayun, hindi na bumalik. Buffering. Like manna, Sabbaths are Eden blessings. Alam niyo po, manna is a small taste of Eden because in the garden, food was abundant, ready for picking. Yung weekly Sabbath po natin, it's a small taste. Patikim po, because in the garden, it was always Sabbath. In the garden, it was always Sabbath because where God, man lived together. However, ang mga Israelites were traumatized by their experience because for 400 years they were slaves. They left Egypt, but Egypt had not left them. May hugot ito eh. Parang iniwan mo na yung nakaraan, pero yung nakaraan, hindi ka pa rin niya iniwan. Ganon. So, these ex-slaves didn't know how to take a day off. So, nakalimutan po nila, and what God did is for them to enjoy intentional rhythms of restoration. Ang tanong, many of us act like slaves today. Kung ang mga Israelites may Egyptian masters, tayo ngayon, we have other masters in our hearts. We have greed, pride, fear, insecurity, or worry. So hindi po tayo sanay sa Sabbath. No wonder, ang generation natin ngayon is a generation that is physically drained, emotionally exhausted, and spiritually malnourished. Third insight, like manna, Sabbaths are miracles that require faith. Obvious naman po na ang manna is a miracle from heaven. But Sabbath is also a miracle. That is why we need to trust in faith. Ang challenge nga lang kung bakit hindi tayo makapagtiwala sa Diyos is yung nasasayangan po tayo. For it to happen, you can only practice Sabbath if you trust in God's provision. Alam niyo po, there are people today who are workaholics. Tingnan mo nga yung katabi mo kung workaholic yan. Hindi alcoholic workaholic po . And they are proud of it. Today, workaholics are worship or praise. CEOs, salespeople, entrepreneurs. According to billionaire Elon Musk, sinabi ni Elon Musk, I mean, you just have to put 80 to 100 hour weeks every week to improve the odds of a success. If other people are putting in 40-hour work weeks, you are putting in 100-hour work weeks. Then, even if you're doing the same thing, you know that you will achieve in 4 months and what it takes them a year. Parang magandang tanong dito, how many days in 40 weeks? Parang ganun, no? Ang ibig sabihin lang to is that there is this encouragement that you go beyond the 8 hours.
Lagpasan mo yung 8 hours para maging successful ka. Anyway, kapag parehas kayo ng ginagawa, mas marami kang ma-achieve or mas mabilis mong matatapos. Tanong is, do we have new slave masters? Sinasabi po natin, tayo po ay naghahanap buhay. Pero ang tanong, may buhay ba? Kasi kung walang buhay, hanap pera yon, hindi hanap buhay. Listen to me. Workaholism is as a weakness. It's a disease proven by scientific data. Workaholism harms you. It harms others, the people around you, the family, your co-workers. Workaholism harms your work and even the company that you work. Alam po ng Diyos po ito. That is why He designed something better, an alternative way to live. Ano yon? You follow God's rhythm of restoration. Alam niyo, laging nababanggit yan since na umpisa ng series, ang word na rhythm. Kaya itong nakaraang linggo, sinubukan kong gumawa ng acronym para dyan. At ito po ang nabuo ko. Rhythm for me is a routinary habits yearning towards holy maintenance. Sa Tagalog, ito yung nakagawi ang ugali na ang hangad ay tungo sa pagpapanatili ng kabanalan. Diba? Rhythm. God's rhythm of time is very natural. Nagigising tayo kapag sumisikat ang araw at tayo ay natutulog pag lumulubog. However, in 1879, when the light bulb was invented, nasira po yung rhythm po natin. Did you know that the average time of sleep of people before the light bulb was invented is 11 hours? When was the last time you sleep 11 hours? Kailan yung huling ganon? Here's our problem. The greatest problem we have in our time is that we have invented labor and time-saving devices. Do you agree? Anything that you see around you, these are time-saving devices. If before you need to walk, then we have cars. If before you need to write letters and wait for 2 weeks, now 2 seconds na lang. Ang tanong ganito, kung sa technology natin, nakakatipid tayo ng oras, saan napupunta yung natipid natin? At minsan, sinasabi natin na kulang ang oras. With the time that we save, where does the time go? Alam niyo kung ano? What's the answer? We spend our time doing other things. Yes, andito na po tayo sa makabagong panahon. But the point here is, perhaps there is more to life than spending more time electronically. And here's the solution. The solution there is to use our limited and borrowed time for what really matters. To use our limited time for what really matters. Dahil ang oras lumilipas, umaabante, pero hindi umaatras. Amen? Follow God's freedom of restoration. Brother Bars? Amen. Let's give a big hand to Brother Lawrence. Pakihawakan ang kamay ng katabi. Sabihin mo sa kanya, by the way, pag hindi kayo close, magpaalam ka muna. Follow God's rhythm of restoration. Merong isang Japanese pupunta sa isang hotel. Hindi niya alam kung paano mag-register, mag-check-in. So nakita niya yung isang Chinese. So sabi nung Chinese, so inobserve pa niya, paano kaya makapasok dito sa hotel na to? So yung Chinese pumunta sa may reception area,
sabi niya doon sa reception area, check-in, sabi niya ganon. So, So, yung hapon, dahil nga half Pinoy din siya, check-in. Okay, alam ko na. So, nakita na niya kung paano makapasok sa hotel. So, pumunta siya doon sa reception area, reception desk, sabi niya, check-in. Ako, punha! Kanya. O, sige, buffering. Explain ko in check, check-in, punha, hapon. Okay na. Matulog kasi kayo ng maaga. Again, our one big powerful message is this: follow God's rhythm of restoration. Alam nyo ba, ang Microsoft Japan, ang Microsoft Japan launched a massive work schedule change. And take note, kahit sa secular world, hindi po ito religious setting, yung Microsoft Japan, sila rin, they are rediscovering how powerful regular rest is. Noong 2019, anong ginawa ng Microsoft Japan? Ito po, binayaran nila yung mga workers nila for 5 days a week. Sabihin nyo nga, 4 days a week lang sila pumapasok. Alam ko yan ang sasabihin nyo. Inunahan mo na ako sa sarap, no? Diba? 5 days a week ang bayad mo, ang pasok mo lang, 4 days a week. Mapapasana all ka na lang. Pero alam nyo, they took a risk. In fact, to discourage them from working during their bonus day off, Microsoft subsidized trips and recreational activities on their day off. Isipin nyo yun, yung pasyal mo, may subsidy pa ni Microsoft. Anong nangyari? Tanong nyo kung ano? How much productivity did Microsoft lose by chopping off 20% of their work each week? Nabawasan ba yung productivity ng Microsoft Word? Ay Microsoft Japan? Microsoft Word? Ito, Microsoft PowerPoint? Nabawasan ba ang productivity nila? Nung nabawasan ng 20% yung workload nila o yung mga nagtatrabaho sa kanila? Ilan ang nabawas? Tanungin nyo kung ilan? 0, none, wala, was. At ito ang nakakagulat. Lahat nagulat. Yung productivity nila, imbis na mabawasan, kasi nga, kulang yung araw ng trabaho, imbis na mabawasan yung productivity nila, their productivity went up by an astounding 40%. Grabe! So tumaas pa yung productivity, mapapasana all ka na lang sa lahat ng kumpanya. Brother Pars, anong pinupunto mo? Ito po, in many circumstances, working less equals doing more. In many circumstances. Itong studies na to show that when we follow a rhythm of restoration, we have more focus and creativity. And even our immune system nagiging matibay. You see, tayong mga tao, we are searching for a self-restoring lifestyle. Gusto natin yung lifestyle natin self-restoring. Para saan ba? Para may oras pa tayo sa pamilya natin. Para may oras pa tayo sa mga hobbies natin. Para may oras pa tayong mag-serve sa church. At itong self-restoring lifestyle na hinahanap natin, makinig kayo mabuti, huwag niyong palagpasin ito, yung self-restoring lifestyle na hinahanap natin, matagal nang binigay ni Lord. Binigay na ni Lord sa atin. Ang tawag, Sabbath. But can I go deeper? Lalaliman ko pa. Tanong, bakit gusto ng Diyos na magpahinga tayo at mag-Sabbath? Tanong niyo ako, bakit? Because Sabbaths are more than just day offs. Hindi lang siya day off yung Sabbath. Sabbaths are sacred markings of time carrying profound meaning. Ito na po, mas lalaliman ko pa. So, please bear with me here. Okay, walang bibitaw. Lalaliman ko pa. Again, Sabbaths are sacred markings of time carrying profound meaning. Parang ganito. Anong ibig sabihin niyan, Brother Bars? Para pong ganito. Tayong mga tao, we mark time with meaning.
Brother Bars, anong ibig sabihin yan? Eto po. Sino po sa inyo ang nagbe-birthday? Taas ang kamay. Sigaw nyo, Happy Birthday! Oh, so lahat naman tayo nagbe-birthday, ano? Di ba? Di ba yung birthday mo, it has a profound meaning. It's a special day for remembering, thanking, and celebrating. Yung birthday mo, para sa ibang tao, ordinaryong araw lang yan. Di ba? Pero yung birthday mo, para sa'yo, mahalaga. Ang birthday ko po ay May 2. Ang birthday ng misis ko, January 13. Ang wedding anniversary namin at jowa anniversary namin sa bayan, December 18. Yung mga nabanggit kong mga dates, wala namang pinagkaiba yan sa March 5, October 23, December 11, October 4. Wala namang pinagkaiba yan sa mga dates na yan, except for one thing. I mark it with a meaning. Bakit? Birthday ko yun eh. Birthday ng misis ko yun eh. Anniversary namin yun eh. It's the same with Christmas or Valentine's or New Year. December 25, February 14, January 1. Pare-pareho lang naman yung mga araw na yan sa kalendaryo natin. But we imbue these days with our deepest values, kaya nagha-holiday tayo dyan. And once we mark them, they become rhythms of our lives. Rhythm na yan, di ba? Tingnan nyo, may pasok kaya sa January 1, sa December 25, sa February 14 kaya may pasok? Rhythm na eh. Nasusundan nyo yung rhythm. Naging rhythm na natin yan. Di ba? Through them, we are able to re-embrace our identity, destiny, and humanity. Kaya di ba kapag nagpa-birthday ka o nag-anniversary kayo ng jowa mo o misis mo, minamarkahan nyo yan. At dahil minarkahan nyo yon, naalala mo na buhay ka pa. At dahil naalala mong buhay ka pa, magpapasalamat ka. Nasusundan nyo ho? Anniversary nyo yon, minarkahan mo yon. Dahil minarkahan mo yon, maalala mo na, teka lang, few years ago, ikinasal ako sa taong pinakamamahal ko, pinapangarap ko, pinagdarasal ko. So magpapasalamat ka. Nasusundan nyo ako? Yun ang ibig sabihin nun. We mark time with meaning. And without these special markings of time, maliligaw tayo sa buhay natin. Dadalhin lang tayo ng agos ng buhay natin. Yung buhay natin, it will just be about the urgent things ng buhay natin. Kaya maraming tao ngayon ang malungkot, maraming tao ngayon ang miserable ang buhay, walang direksyon ng buhay. Bakit? Kasi walang tinatanaw, walang inaabangan. This is not how God wants us to live. Kaya ang Sabbath, it's not our idea. It's God's idea. Why? Because He wants us to have a rhythm of restoration. Di ba ang weekend hinihintay natin? Bakit? Kasi makakapagpahinga na. Minarkahan mo na yan, linggo, pahinga ko to. So nilulook forward mo. Pero kung hindi, wala kang pahinga, wala kang nilulook forward. Pagod na pagod ka pa rin. Pagoda ka pa rin. Hagardo Bersosa ka pa rin. Ngayon ang tanong ko, eto na. Do you have rhythm of restoration in your life? Dapat meron. Kahit nga araw-araw pwede eh. Ako po, ang morning routine ko ay pagkagising, pakakainin ko yung mga aso namin. Tapos lilinisan ko yung kulungan nila. In a way, isa rin yun na exercise ko. Bakit? Palakad-lakad ako. Malayo po yung kulungan na pinagawa namin doon sa bahay namin. By the way, lumipat na po kasi kami. So malayo po yung kulungan na pinagawa namin ng mga aso. So maglalakad ka, pabalik-balik. In a way, naging exercise ko na rin po yun. Now, every morning, gano'n ang routine ko. Nasa morning routine ko na po yun. Opo. Kasi minsan si Jubel out of town. Actually, out of the country siya ngayon. Nanonood siya ngayon. Shout out sa iyo, asawa. Pinakain ko na yung mga aso mo, ha? Oo, nasa out of the country siya ngayon. Eh. Nasa na nga ba ako? We have 10 dogs, 2 puppies. 10 dogs, tapos 2 puppies.
Tapos after niyan, almusal. After almusal, ihatid ko si Jubel sa work. So ako yung personal driver niya, pogi ng driver niya eh. Ihatid ko siya sa work. Then pagka uwi ko, I will do my quiet time with the Lord. Basa ng didake, journaling. Yan yung morning routine ko. I connect with God, with my wife, and with myself. Tapos itong morning ritual kong ito, ang tawag ko dito, pocket Sabbath. Sabihin nyo nga, pocket Sabbath. My pocket Sabbath moment every day. Ikaw, ano yung pocket Sabbath mo every day? May mga servants dito, ang pocket Sabbath nila, kasama yung misis nila, magkakapilang. Tapos magpapalitan ng reflections. Pocket Sabbath nila yon. Yung iba naman, ang pocket Sabbath nila, ganito. Nakaupo sa may mesa, sa upuan, tapos nasa mesa, may kape, tinitimpla yung kape, nakagaito lang. Pocket Sabbath nila yan. Kasi nare-relax sila. Hindi na nila nainom yung kape nila. Tapos aalis na sila. Yung iba naman, ang pocket Sabbath nila, pagdating ng opisina, magtitimpla ng kape. Tapos makikipagkwentuhan muna. Late ka na nga, makikipagkwentuhan ka pa. Pero pocket Sabbath mo yon kasi nare-relax. Nasusundan niyo ako, hindi ko alam kung ano ang pocket Sabbath ninyo. Pero sa akin, na pocket Sabbath, kung nare-relax ako, yun yung ginagawa ko every morning. Now, kailangan natin yung pocket Sabbath moment every day. Kailangan meron ka nun. And yung pocket Sabbath moment ko every day, it blesses me, it anchors me. And you see, kapag hindi ko nagagawa yung pocket Sabbath moment ko na yon, ay para akong lutang. Parang sira na yung araw ko. Parang ligaw ako. Parang wala ng rhythm yung araw ko. Subukan nyo. Yung mga pocket Sabbath nyo, hindi nyo gawin. Minsan lang, sira ang araw mo. Kunwari, ang pocket Sabbath mo, magkausap kayo ng misis mo, magkakape kayo, sharing. Subukan mong wag gawin nyo ng isang araw, mag-aaway kayo. Maniwala ka sa akin. That's the gift of rhythm. That's the gift of rhythm. Weekly din, may Sabbath din ako. May araw lang na nanonood lang ako ng Netflix and chill. Tapos date lang kami ni Jobel. Now, ang tanong ko naman sa inyo, how does your calendar look like? Tingnan mo yung mga schedules mo. Kapag tinignan mo yung kalendaryo mo, meron ba mga pockets of Sabbath sprinkled all over your calendar? O baka naman puro trabaho yan? Mahalaga yan because when we practice Sabbath, our calendar becomes a powerful rhythm that brings us back to Jesus. Jesus, our deepest, greatest, and highest value. Kaya kapag minarkahan mo ang linggo na Sabbath mo, it will remind you to come back to Jesus, then you will be renewed and refreshed. Ay, linggo na naman. Peace na naman, grabe, napagod ako sa trabaho, pero nilook forward ko ang linggo, ang feast, marirefresh na naman ako, marirenewed na naman ako. Sabbath ko ang feast. Again, follow God's rhythm of restoration. May I invite everyone to please stand. Alam niyo, yung talk natin ngayon, medyo instructional, no? Tsaka medyo practical. Are you blessed so far? Again, have that Sabbath. Kahit yung pocket Sabbath every day. Let me end with this insight. Tayo pong mga tao, ang tawag po sa atin, human being. Hindi human doing. Klaro yan. And there's a profound reason for that. Ang problema kasi natin, sometimes, we equate our work based on our productivity and usefulness. Kaya kapag hindi na tayo productive, hindi na tayo useful, feeling natin, wala na tayong kwenta. Kaya marami sa atin, takot tayong magpahinga. Nakaka-guilty kasi parang wala tayong ambag pag nagpahinga ka. Pero kaya nga, human being. When you just be, you are already
a human. Tignan ang katabi. Human yan, di ba? You are already human just by being. Kasi bago pa tayo may gawin, bago pa tayo may trabahuin, meron na tayong halaga. Yung mga barkada kong tambay, quote and quote, akala nila wala silang halaga kasi wala naman daw silang ginagawa. Pero nakakapagod daw yung ginagawa nila kasi wala silang ginagawa. Doon sila napapagod. Pero feeling nila wala silang halaga kasi wala daw silang ginagawa. Ang problema natin, ini-equate natin sa productivity kasi yung halaga natin. But listen to this, lahat na nakakarinig ng boses ko sa buong City Mall, kayo ang kausap ko. Wala ka pang ginagawa. May halaga ka na. May halaga ka na. If people tells you wala kang kwenta, wala kang halaga, today I am telling you, tapon natin yan, may halaga ka. May halaga ka. Yung mga baby, di ba wala pa namang trabaho yan? Walang ginagawa. Pero bakit sila ang pinakalab na love natin sa pamilya? Kasi may halaga na sila. Nung pinanganak pa lang sila. Ganun talaga. Nung pinanganak pa lang sila. Nasusundan niyo ako? Yung halaga mo, wala sa ginagawa mo. Yung halaga mo, nandyan na. Kahit wala ka pang ginagawa. Share ko lang, merong isang leader natin sa feast. Meron yung time na naging busy siya. So hindi siya nakaka-attend ng feast, hindi niya nagagawa yung trabaho niya, yung service niya sa feast. Pero ang maganda naman sa kanya, dinidelegate niya ng maayos. And in fairness sa kanya, ang ganda ng flow kasi dinelegate niya. Ngayon, nung bumalik siya, nakita naman niya na planchado naman na Kuya Bars. So parang okay naman na alisin mo na lang ako dyan. Hindi na rin ako a-attend ng feast kasi okay naman kahit wala ako. Gumagana naman yung ministry ko kahit wala ako. Sabi ko sa kanya, alam mo, umattend ka pa rin. Umattend ka pa rin. Hindi ko naman kayo pinapa-attend dito sa feast para gamitin sa service. In fact, baliktad. Gusto ko kayong mag-serve dito sa feast kasi gusto ko nandito kayo. Kasi masaya ako kapag nandito kayo. At malungkot ako kapag wala kayo dito. Kayong mga attendees, kapag nakikita ko kayo, ngumingiti po ako. Pag wala kayo, hinahanap ko kayo. May mga ilan sa inyo minessage ko, bakit? Ano, kamusta? Wala ka sa feast, na-miss ka namin. Yung iba naman, hahanapin ko sa ibang servants kasi kakilala nila. Yung iba, nung nasa dati tayong venue, alam ko yung mga pwesto nyo. So, ay, bakante doon. Ay, wala si ano. Ngayon, minimemorize ko ulit dito sa bagong venue. But my point is, pag nandito kayo, masaya kami. Masaya. Pag wala kayo, malungkot kami. Malungkot. Ano ang pinupunto ko? When we hear God's command na remember to keep holy the Sabbath day. Siguro, yung iba sa atin, ang imagination natin, grabe naman si Lord, demanding, self-entitled siya. He wanted to be pleased. Gusto niya, wino-worship natin lagi siya, kaya gusto niya mag-Sabbath tayo, gusto niya mag-church tayo. Napaka-demanding naman ni Lord. Baka ganyan nasa isip ninyo. Na ang tingin mo, gusto lang tayo gamitin ng Diyos. Kaya ang tingin mo sa pagsisimba, kaya ang tingin mo sa pag-attend ng feast, obligasyon. And worse, eto, feeling mo kapag hindi ka nakapagsimba, hindi ka nakapag-feast, parurusahan ka ni Lord. Babawasan niya yung biyaya mo. Absent, bawas biyaya. Baka ganyan ang nasa isip mo. But I think we are missing the point of Sabbath. Hindi ganun ang Sabbath. I believe God wants you to go to church sa feast
to serve, not because He wants to use you. The truth is this: God just wants you. God just wants to spend time with you. Yun lang. Kaya Kanya binigyan ng Sabat. Gusto niyang kasama ka, kaya may Sabat. Kasi busy-busy ka na sa karir mo, sa business mo, sa trabaho mo. Yun lang yun, kaya may Sabat. Namimiss ka na niya kasi. Gusto niyang kasama ka niya. Kanina, tinanong ko kayo, how does your calendar look like? Diba? Alam niyo, kapag titignan natin ang kalendaryo ng Diyos, malamang na markahan ng ganito. Pakita natin yung picture. Every Sunday, nakamarka ka sa Kanya. Excited siya. Uy, date with my beloved. Uy, date with Bars. Uy, date with Kat. Uy, date with KM. Uy, date with Joel. Uy, date with Marge. Nilulook forward niya lagi yan. Every Sunday. Markado yan. Sunday. Because He wants to be with you. Yun lang. Kasi kapag kasama mo siya, alam niya, you will be refreshed. Because Sabbath was made for man, not man for Sabbath. Hindi ka ginawa ng Diyos para gamitin niya. Ginawa ka ng Diyos kasi gusto ka lang niyang mahalin. Yun lang. Kaya lang, paano ka mamahalin ng Diyos kung ayaw mong tumigil sa katatakbo? Paano ka mamahalin ng Diyos kung ayaw mong tumigil sa kakatrabaho mo? Kaya ngayong araw na ito, magpahabol ka sa Kanya. Sabihin mo, habulin mo ako. Pahabol ka sa Kanya. Kasi hahabulin ka ng Diyos. Pause. Take a rest. Namnamin mo yung presensya at pagmamahal niya. Come to His presence and allow Him to love you. And He will give you rest. I want you to please pray with me on this. We surrender our lives to Jesus. Jesus, thank you for loving us. Thank you for the gift of rest. Lord, oo nga po, buti na lang ni-remind nyo kami kasi sobra na pala yung pagtatrabaho namin to the extent na wala na kaming oras sa inyo. To the extent na hindi na namin nananourish yung mga relasyon namin. Pero Panginoon, mula ngayon, magtitiwala na kami. Magtitiwala na kami na habang nagpapahinga kami, you will always provide. Kaya minsan hindi kami nagpapahinga kasi natatakot kaming maubusan, natatakot kaming mawalan ng pera. Pero today, Lord, we surrender everything to you. Kasi alam namin, we can trust you. Alam namin, meron kaming pinanghahawakan. Alam namin, merong nagmamahal sa amin. Alam namin, merong isang Diyos na mapagmahal, mapagbigay sa amin. Kaya, makakapagpahinga kami kahit isang araw. And today, we surrender everything to you and we declare more blessings. We declare abundance. In Jesus' name we pray. In Jesus' name we pray. In Jesus' name we pray. We worship the Lord today. Thank you for watching. Be sure to subscribe to this YouTube channel para wala kayong ma-miss na video at live stream. Please also share this video to your loved ones, families, and friends. And do not forget that you can join us here live sa Feast Dagupan. God bless you all more. Mama Mary loves you.